Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1761. Bukod doon, ang siyam na hukbo ay mukhang isang malaking puwersa sa labas ngunit tiyak na mayroong ilang personal na agenda sa bawat kuta. Kung sila ay talagang magsisimula ng isang labanan, ang mga miyembro ng ilang mga kuta ay hindi magbibigay ng kanilang lahat dahil sila ay natatakot na marami sa kanilang mga tao ang mamatay. Kaya naman, ang mga nagnanais na manatiling buhay ay kailangang subukan ang kanilang makakaya sa pagpapataas ng kanilang husay sa pakikipaglaban at pagpapataas ng lakas ng pakikipaglaban ng lahat. Sa kasong iyon, magagawa nilang tumugon sa mga biglaang sitwasyon. Kailangang banggitin na ang martial art technique na nakuha ni Jackie sa pagkakataong ito ay napakahusay. Kahit na hindi siya nagsasanay sa araw, ang pag-ikot sa kanyang katawan ay maaaring magpatuloy sa pag-ikot. Nakatulong ito sa kanya na maagap na sumipsip ng chi mula sa atmosfera na unti-unting tumaas at nagpatatag sa kanyang husay sa pakikipaglaban. Kung uupo siya para mag-training sa gabi ayon sa martial art technique, tiyak na mas maganda ang epekto. Ayon sa kasalukuyang sitwasyon, ang aking antas ay ganap na magpapatatag pagkatapos ng 2 pang araw. Sa oras na iyon, maaari kong subukang pinuhin ang pangatlong baitang intermediate na tableta at hindi ko na kailangang matakot sa karaniwang mga master sa pinakamataas na antas ng Diyos. Si Jackie ay lihim na nag-isip tungkol dito at bahagyang umaasa dito. Kung hindi niya mabilis na madagdagan ang kanyang lakas, hindi siya makakalaban kapag nakaharap niya ang mga tunay na amo. Gayunpaman, 2 disipulong na sugatan ng husto mula sa Bloodshed Clan ang bumalik sa kanilang sekta sa sobrang kahihiyang paraan. Matanda, may masamang nangyari. Ang 2 disipulo ay direktang sumugod sa silid ng unang elder ng Bloodshed Clan at nagsimulang sumigaw ng malakas. Naghahanda ng magpahinga ang unang elder. Naiinip niyang tanong nang makita niya ang 2 alagad. Ano bang nangyayari sa inyong 2? Hindi ba kayo nagtataglay ng mataas na husay sa pakikipaglaban? Paano kayo masasaktan kung pareho kayong nasa first stage ultimate god level? May nakilala ba kayong malalakas na halimaw na hayop habang naghahanap ng mga kayamanan sa kagubatan? Sabi ng isa sa kanila, masyado silang marami at ang ilan sa kanila ay nasa unang yugto ng ultimate god level at peak stage ng totoong god level. 2 sa aming 4 na tao ang namatay at nakatakas kami ng napakahirap. Sumimangot ang unang elder at sinabing, sino sila? Miyembro kaya sila ng 9 Army? The asterisk man ito. Ang mga miyembro ng 9 Army ay nangangahas na kumilos laban sa atin. Mukhang hindi ito tama. Kahit na ang mga miyembro ng 9 Army ay hindi kikilos ng walang kahihiyan. Paano kaya marami sa kanila ang palibutan at aatake sa inyong 4? Ilang tao ang nandoon? Mayroong ilang libo sila at binanggit nila na sila ay mga miyembro ng Hall of Divine Royal. Napagtanto namin kalaunan na ang mga taong ito ay hindi miyembro ng 9 Army, sila ay mga tao mula sa inabandonang mundo. Ang isa pang lalaki ay may nasasabik na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa aming paglalakbay pabalik, nakilala namin ang mga miyembro mula sa ibang pamilya. Palihim naming pinakinggan ang usapan nila at lumalabas na medyo maraming puwersa ang pumasok sa kanila. May kabuuang 400 hanggang 500,000 tao. Oh my God, totoo ba ang lahat ng ito? Ito ay isang malaking isyu at hindi kayo maaaring magsinungaling. Kung nalaman kong may nagsisinungaling sa inyo sa amin, sa parehong araw sa susunod na taon ay ang anibersaryo ng inyong kamatayan. Ang unang elder ng Bloodshed Clan ay tuwang-tuwa mula sa kanyang upuan matapos niyang marinig ito. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Totoo, unang elder. Tignan mo ang nakakahiyang estado namin, mukhang kailangan na naming magsinungaling sa'yo. Elder, kailangan mong makipag-usap sa sect master tungkol dito dahil ito ay isang mahalagang bagay. Parehong balisang tumingin ang mga disipulo sa unang elder dahil natatakot silang hindi sila paniwalaan ng unang elder. Kabanata 1762. Hindi nagtagal ang unang elder. Hindi nagtagal, tinipon niya ang iba pang matatanda at ang sect master. Ang sect master ng Bloodshed Clan at ang mga elder ay may pagtataka sa kanilang mga mukha. Ang ilan sa kanila ay abala sa pagsasanay habang ang ilan ay handa ng matulog. Hindi nila maintindihan kung bakit sila tinitipon ng unang elder sa gabi. Unang elder, anong nangyayari? Gabi na at handa na ang lahat para magpahinga. Bakit mo kami ginaising? Ang sect master ay tumingin sa unang elder at nagtatanong na naguguluhan. Naunawaan niyang mabuti na ang unang elder ay isang taong napakaingat na kumilos. May malaking bagay sigurong nangyari kung bigla niyang tipunin ang mga ito ng gabing-gabi. Kung hindi, batay sa mga katangian ng unang elder, hindi niya gagawin. Ito. Ngumiti ng mapait ang unang elder bago siya nagpaliwanag sa grupo ng mga tao doon.
Pavilion Master, hindi ko sana tipunin ang lahat dito kung hindi lang seryosong bagay. Nakakaloka talaga ang issue this time. Sigurado akong narinig na ng lahat ang tungkol sa alamat ng abandonadong mundo, di ba? Direktang sinabi ng pangalawang elder na nakangiti, talaga. Sa paligid ng 6 na buwan na ang nakalipas, hindi ba maraming tao mula sa abandonadong mundo ang pumasok sa lugar na ito? Nangyari ang lahat dahil nasa mood ang elder ng Pavilion Below Cloud mula sa Anti-Alliance Guard at gustong mamasyal sa labas. Nagkataon na nagkita siya. Ang mga taong iyon sa pasukan at pinapasok ang mga taong iyon. Dahil sa bagay na ito, kami, ang mga miyembro ng Alyansa Guard, ay hinatulan pa nga sila sa kanilang mga aksyon. Ang pangalawang elder ay huminto dito bago siya nagsabi na may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, gayunpaman, ang bagay na ito ay tahimik na ibinasura dahil ang mga taong iyon na pumasok ay bata pa at walang mataas na lakas sa pakikipaglaban. Tiyak, pumayag kami dahil sumang-ayon ang mga taong iyon na hindi na sila babalik sa abandonadong mundo. Kumunat ang noo ng ikatlong elder at nag-isip tungkol dito bago niya sinabi, unang elder, bakit mo ipapasulong ang bagay na ito? Maaaring ang mga taong iyon ay mga master at mabilis na umunlad. Gayunpaman, ang mga taong iyon ay nagsasanay noon sa mga lugar na walang gaanong chi at natural sa kanila ang pakiramdam na pumasok sila sa isang bagong mundo kapag sila ay biglang dumating dito. Normal lang na biglang tumaas ang kanilang husay sa pakikipaglaban. Hindi mo na kailangang gumawa ng malaking kaguluhan tungkol dito. Agad na umiling ang ika-4 na elder at nahulaan. Imposible ito. Kung ito ay isang maliit na isyu lamang, ang unang elder ay hindi gagawa ng napakalaking kaguluhan at tipunin kaming lahat dito. Isa pa, gabi na. Maaari na lang niyang ipaalam sa amin ang tungkol dito sa pagpupulong bukas. Sa palagay ko, ang ilang iba pang mga tao mula sa inabandonang mundo ay maaaring pumunta sa lugar na ito. Napasinghap ang lahat pagkatapos nilang marinig ito dahil halatang nabigla sila sa sinabi ng ika-4 na elder. Muling umiling ang ikatlong elder at hindi makapaniwalang sinabi, may maliit na posibilidad na mangyari iyon, di ba? Maliban na lang kung maulit ang naunang insidente at ang mga miyembro ng Anti-Alliance Guard ay maagap na pumunta upang dalhin ang mga tao dito. Ang mga tao mula sa inabandonang mundo ay kailangang tipunin ang lahat ng 7 buong bato kung gusto nilang pumasok sa lugar na ito o hindi sila magkakaroon ng ganoong pagkakataon. Wala akong ideya kung paano sila nakapasok. Sabi ng unang elder habang nakangiti ng mapait nang makita niya kung paano naghuhula ang mga tao. Ang alam ko ay nang ang ating mga tao ay pumunta sa kagubatan sa harap ng 9 na hukbo upang maghanap ng masiglang damo upang makumplito ang gawain ng sekta, nakilala nila ang mga taong ito at nagsimulang makipag-away sa kanila. Aling mga tao? Ang sect master ng Bloodshed Clan ay may malalim na pagsimangot sa kanyang mukha pagkatapos niyang marinig ito. Mukhang napakaraming tao ang nakapasok sa aming lugar. Kung ito ay isang maliit na bilang, hindi ba napakadali para sa ating mga disipulo na patayin ang mga nasa tunay na antas ng Diyos o demi-Diyos na antas? Kabanata 1763. Tumango ang unang matanda. Hindi lang malaking bilang ang nakapasok, kundi mahigit 20 araw na rin sila sa lugar na ito. Ang ilan sa kanila ay nakalusot na sa first stage ultimate god level. Ang pinakamahalagang punto ay napakarami sa kanila ang nakapasok sa lugar. Ang sitwasyong nalaman ng ating alagad tungkol sa kanila ay bukod sa mga nangungunang puwersa mula sa mainland, ang mga puwersa mula sa mga dagat ay pumasok din. Mayroong hindi bababa sa 400 hanggang 500,000 tao sa kabuuan. Ang unang elder ay tumigil dito bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, nakita pa nila ang mga katawan ng ilan sa mga taong iyon sa kanilang paglalakbay pabalik. Ang ilan sa ating mga tao, na nasa ikalawang yugto ng ultimate god level, ay namatay na rin. Kitang-kita na ang ating mga disipulo ay nagkaroon ng malaking labanan sa kabilang partido. Ano? Nagulat ang sect master ng Bloodshed Clan nang marinig niya ito. Kung ang isang miyembro sa first stage ultimate god level ay napatay, nangangahulugan ito na ang ating mga tao ay napapalibutan at inatake ng kabilang partido. Normal lang na mamatay ang ating mga tao na nasa tunay na antas ng Diyos o demigod. Normal din na mamatay si level. Gayunpaman, napaka-abnormal na kahit na ang mga disipulo sa ikalawang yugto ng ultimate god level ay namatay. Agad na nagningning ang mga mata ng pangalawang elder nang tumayo siya habang nag-aalalang sinasabi. Tiyak na kumilos ang mga miyembro ng 9 Army. Kung hindi sana madaling mamatay ang mga disipulo sa pangalawang baitang ultimate god level. Tama na yan. Ang 9 Army ay isang maliit na puwersa lamang sa ilalim ng proteksyon ng Anti-Alliance Guard. F*6, masyado na silang lumaki. How dare they action against our people? Hinampos ng pangatlong elder ang mesa at hinigpitin ang kamao sa galit. Nais niyang agad na magsagawa ng pag-atake sa teritoryo ng 9 Army.
Regarding dito, wala tayong ebidensya na magpapatunay na tinulungan nila yung mga taong yun kaya dapat iwasan natin na sabihin yun. Kahit na malaki ang posibilidad na kumilos ang mga tao mula sa Nine Army. Ang Sect Master ng Bloodshed Clan ay natahimik sandali bago siya nagpatuloy sa pagsasabi, paano ito, magpadala tayo ng isang tao upang ipaalam sa Sword King Clan ang tungkol sa bagay na ito bukas ng umaga. Higit pa rito, ipaalam sa kanila na bantayan ang panlabas na lugar ng kagubatan upang maiwasan ang mga tagalabas na magkalat sa buong lugar. Pagkatapos, magpapadala tayo ng bahagi ng ating mga tao sa kagubatan at papatayin ang mga taong iyon. Maganda yan. F*6, matagal ko nang kinasusuklaman ang mga taong iyon mula sa Nine Armies. Wala silang kasing daming miyembro na nasa pinakamataas na antas ng Diyos gaya natin. Ngayong pumapasok na ang ating Sect Master sa second grade Souls Penetrating level, magkakaroon tayo ng pag-asa na mapuksa ang buong Nine Army kung mapapatay mo ang unang Fortress Master ng Nine Armies, si Austin Drago. Ang ikatlong Elder ay labis na nasasabik matapos niyang marinig ang sinabi ng Sect Master ng Bloodshed Clan, si Edward Gray. Dati siyang may isang alagad na babae na ipinagmamalaki niya. Ang disipulong iyon ay pinatay ng mga miyembro ng Nine Army dahil sa isang alitan sa kanila. Halos magsuka siya ng dugo dahil sa galit ng mangyari iyon. Gusto niyang lipulin ang buong Siyam na hukbo noong panahong iyon ngunit ang Bloodshed Clan ay hindi kasing lakas ng mga ito ngayon. Hinikayat siya ng Sect Master na tiisin ang mga bagay at ginagawa niya ito sa loob ng ilang taon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating na ang pagkakataon ngayon. Sa wakas ay narito na ang pagkakataong ipaghiganti ang kanyang minamahal na babaeng alagad. Sige, gawin natin ito dahil lahat ay sumang-ayon dito. May maliit na posibilidad na ganap nating mapuksa ang Nine Army. Gayunpaman, posibleng masugitan sila ng husto at maitaboy sila sa kanilang tinutuluyan ngayon. Sa panahong iyon, gagawin nating isa sa ating mga base ang teritoryo ng Nine Army. Ang ating mga alagad ay papasok sa kagubatan upang kusa na maghanap ng mga martial enhancement na materyales at ibalik sa atin ang mga materyales. Ito ay isang bagay na inaabangan ko. Malamig na ngumiti si Edward at isang mapanlinlang na tingin ang sumilay sa kanyang mga mata. Kabanata 1764. Pagkatapos ng isang gabi ng pagsasanay, ang husay ni Jackie sa pakikipaglaban ay tumaas ng husto. Ang kanyang kaharian ng pang-apat na yugto ng ultimate na antas ng Diyos ay lalong naging matatag. Kinaumagahan, nakasalubong ni Jackie at ng iba pa ang napakaraming mga disipulo mula sa Divine King Sect di nagtagal pagkaalis nila sa lugar. Natuwa rin ang mga disipulo pagkatapos nilang makilala si Harry at ang iba pa. Sinabi nila kay Jackie at sa iba pa ang tungkol sa kanilang alitan sa mga disipulo ng Bloodshed Clan. Napaisip si Jackie bago niya kausapin si Nash at ang iba pa. Pare, kailangan nating mahanap ang mga miyembro ng White Family, Cabello Family, at ang mga mula sa Pavilion of Kings and Gods sa lalong madaling panahon sa loob ng 2 araw na ito. Kailangan nating tipunin agad ang mga may magandang relasyon sa atin. Hindi natin kayang maghiwalay dahil hindi lang sila papatayin ng mga halimaw na hayop o hahabulin ng mga miyembro ng Hall of Divine Royal, baka mapatay pa sila ng mga disipulo ng Bloodshed Clan na pumasok sa gubat na ito. Baka mahati tayo at masakop ng mga taong ito. Tumango rin si Nash. Tama ka. Magkakaproblema tayo kung magpapadala ang Bloodshed Clan ng ilang miyembro sa pang-apat na yugto ng Ultimate God level o mas mataas na husay sa pakikipaglaban dahil kaya nilang pumatay ng malaking bilang ng ating mga tao. Nakatipon tayo ng 2,000 hanggang 3,000 katao dito ngunit ang 12 ng kanilang mga disipulo ay maaaring madaling pumatay sa ating mga tao at iyon ay isang malaking kawalan para sa atin. Si Alejandro naman ay nakisali sa usapan. Hindi magiging madali na tipunin silang lahat dahil ito ay isang malaking kagubatan at lahat ay nagkahiwa-hiwalay. Gayunpaman, mayroong isang pakinabang. Noong una kaming pumasok sa lugar, kalat-kalat ang mga away at nangyari sa buong lugar. Iba na ngayon dahil minsang narinig ang tunog ng away, halatang nasa pagitan ng 2 grupo ng tao, at nabawasan na ang mga lugar kung saan nangyari ang mga away na ito. Sa kasong iyon, nagsimulang magtipon ang lahat at nakahanap sila ng mga tao mula sa kanilang sariling puwersa. Wika ni Jackie na may mapait na ngiti sa labi. May mga pros and cons sa bagay na ito. Kung ang isang malaking grupo ng mga tao ay magsasama-sama at walang maraming miyembro na nasa Ultimate God level, ang buong grupo ng mga tao ay madaling mapapatay kung sila ay matuklasan ng mga formal na alagad ng Bloodshed Clan. Kung hiwalay na sila, may mas maliit na posibilidad na kayang patayin ng kabilang partido ang lahat dahil napakalaki ng kagubatan. Nakasimangot si Helena sa mukha. We would be stronger if we gathered together but we are still incomparable to the Bloodshed Clan. Kung sila ay karaniwan o hindi formal na mga alagad, magiging madali silang talunin.
Gayunpaman, madali tayong mapapawi kung ang mga taong iyon ay formal na mga alagad o matatanda. Kaya, hindi ito magiging kapaki-pakinabang para sa amin kung plano naming tipunin ang natitirang mga miyembro ng pamilyang White o pamilyang Cabello. Sa kabilang banda, sinabi ni Kenneth, maaaring hindi kapaki-pakinabang para sa iba na tipunin ang kanilang mga tao ngunit ito ay magiging mas mabuti para sa atin. Kung tutuusin, marami sa atin dito ang nasa Ultimate God level at si Young Master Jackie ay may kakayahang patayin ng mga nasa 7th grade Ultimate God level. Kaya, ito ang magiging pinakaligtas para sa iba na mahanap tayo. Tumango si Helena at tumugon, totoo iyon. Batay sa kasalukuyang lakas ng pakikipaglaban ni Jackie, magiging ligtas tayo maliban na lang kung makasalubong natin ang kanilang mga elder o sect master. Gayunpaman, tayo ay magiging isang malaking target at madaling matuklasan kung napakarami sa atin. Buntong hininga, napagtanto ko ngayon na ang parehong pagtitipon at paglalakbay ng hiwalay ay parehong hindi magandang pagpipilian. Ang iba ay nakaramdam din ng sakit ng ulo at wala silang ideya kung paano nila haharapin ang sitwasyon. Natahimik si Harry ng ilang sandali bago niya sinabi habang nakatingin kay Jackie, si Jackie ang may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban at ang pinakamalakas na kapangyarihan sa pakikipaglaban. Wala akong pakialam sa iba, papakinggan ko siya. Kahit anong sabihin niya ay sumasabay sa akin dahil pakiramdam ko ang pagsunod kay Young Master Jackie ang pinakaligtas na pagpipilian. Hindi nakaimik si Jackie. Lahat ng nandoon ay nakatingin sa kanya na halatang naghihintay na magdesisyon siya. Pinag-isipan niya ito at sinabing, kahit ano pa, hanapin natin ang ating mga tao o ang mga puwersang may magandang relasyon sa atin at ang mga handang sumunod sa ating pamumuno. Ang ilan sa mga puwersa ay maaaring hindi payag. Sumama sa amin kahit payag kaming sundan nila kami. Hanapin natin sila at hayaan silang maunawaan ang sitwasyon natin. Maaaring hindi alam ng ilang tao kung ano ang sitwasyon sa labas at walang ideya tungkol sa pangkalahatang kondisyon ng lugar na ito. Tama na yan. Dapat nating ipaalam sa iba na may posibilidad na tayo ay natukoy ng Bloodshed Clan. Ang lahat ay maaaring tumigil sa pagpatay sa isa't isa dahil dito. Kung hindi, hihina ang ating mga puwersa dahil sa magkaparehong pagpatay bago dumating ang mga kalaban. Napaisip si Nash at sinabing, oo, at least ang mga miyembro ng pamilya Cabello ay umaasa na makilala kami. Kabanata 1765. Sabi ni Alejandro habang tumatango-tango dahil kumpiyansa siya sa katapatan ng mga miyembro ng pamilya Cabello. Tara na, may mga ingay na nag-aaway sa paligid ng lugar na iyon. Pumunta tayo ngayon para tingnan. Lumipad si Jackie para tingnan. Tinuro niya ang kanan niya at sinabing, mabilis na lumipad ang grupo ng mga tao patungo sa lugar na iyon. Hindi nagtagal, nakita nilang pinamunuan ni Kevin ang humigit kumulang 1,000 miyembro ng pamilya Cabello sa pakikipaglaban sa 2,000 miyembro ng pamilya Lagorio at mga alagad ng Cloud Sky Sect. Si Kevin at ang dalawa pang elder ng pamilya Cabello ay nakalusot na sa first grade Ultimate God level sa sandaling ito. Gayunpaman, ang kabilang partido ay may 4 na miyembro sa first grade Ultimate God level at sila ang may mataas na kamay sa mga tuntunin ng kanilang bilang ng mga tao. Ito ang naging dahilan upang si Kevin at ang iba ay nasa isang ganap na pasibo na sitwasyon. Halatang pinigilan sila ng kabilang partido sa laban na ito. Deem it, ang mga miyembro ng pamilyang Lagorio at Cloud Sky Sect ay tunay na B-star dahil palagi nilang tinutumbok ang aming pamilya Cabello. Sinimulan ni Kevin ang pagsaway habang siya ay nakikipaglaban dahil siya ay lubos na hindi nasisiyahan. Tungkol sa sitwasyon. Haha, dapat mong sisihin ang mga miyembro ng pamilya Cabello sa patuloy na pagtulong sa White Family. Dahil kayong mga tao ay mahusay na kaibigan ng White Family, kayo ang mga kaaway ng aming Cloud Sky Sect at Lagorio Family. Isang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect ang malakas na sumigaw. Gayunpaman, Kevin Cabello, alam kong ikaw ang alchemist ng pamilya Cabello. Maaari naming iligtas ang iyong buhay kung pipiliin mong sumuko. Gayunpaman, kailangan mong linangin ang mga table tasks para sa ating mga tao sa hinaharap. Naiintindihan mo ba? Galit na galit si Kevin. Shoal. Kayong mga tao ang aming mga kaaway at gusto mo akong magtanim ng mga table tasks para sa aking mga kaaway. Nanaginip ka ba? Haha, dapat mong isipin na totoo ito dahil kakalusot mo pa lang sa Ultimate God level na may labis na kahirapan at ang iyong habang buhay ay tumaas. Gaano kasayang kung mamatay ka dito? Kapag pinili mong sumuko sa amin, hindi kami magiging kaaway at isa ka sa aming mga miyembro. Hindi ba't normal sa isang tao na magtanim ng mga table tasks para sa kanilang mga miyembro? Tumawa ng malakas ang matandang lalaki mula sa Cloud Sky Sect at halatang hindi niya kailangang abangan ang pagpatay kay Kevin. Pagkatapos ng lahat, ang mga alchemist ay marangal na propesyon, lalo na ang mga alchemist sa ikalawang baitang tulad ni Kevin.
Maaaring nakaranas siya ng ilang pagpapabuti at ang pagpapanatiling buhay sa kanya ay magiging lubhang kapaki-pakinabang para sa mga taong ito. Black. Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa sumuko. Galit na sabi ni Kevin. Kabanata 1766. Ang tigas ng ulo mong matanda. Dahil gusto mo nang mamatay, huwag mo kaming sisihin sa pagpatay sa iyo. Nawalan na ng pasensya ang matandang nakatayo sa tapat. Ang kanyang pag-atake ay mas malakas kaysa dati, at hindi siya nagpigil ng kumilos siya. Unang elder, tingnan mo. Doon. Sigaw ng isang binata mula sa pamilya Cabello, na nakaturo sa isang direksyon. Bulalas niya, mukhang miyembro ng Cabello family namin yun, at parang nandoon din ang mga miyembro ng White family. Salamat na marami sila, at ito ang aming pangunahing grupo ng mga tao. Sa wakas ay nakilala na namin ang aming pangunahing pangkat ng mga tao. Namula ang mga mata ng ibang miyembro ng pamilya Cabello. Akala nila mamamatay na sila, pero nakakita sila ng pag-asa sa sitwasyon at sa pagkapanalo. Ito talaga ang mga miyembro ng pamilya at ang iba pa nating miyembro. Namula rin ang mga mata ni Kevin sa sobrang tuwa. Master, nandito na tayo. Halika at iligtas kami. Samantala, namutla ang kanilang mga kalaban ng mapagtanto nilang si Jackie nga ito, at may kabuuang 10,000 hanggang 20,000 katao ang kasama niya. Tumakbo. F***sake. Bakit ang dami nila? Ang mga miyembro ng pamilya Lagorio at Cloud Sky Sect ay labis na natakot sa kaibuturan na ang kanilang dating momentum ay matagal nang nawala. Patayin sila. Hindi nagpapigil si Jackie nang malaman niyang sila na ang mga dati niyang kaaway. Pagkahagis ng kanyang order, nag-zip siya pasulong ang pinakamabilis na nagawa niya. F***sake, you guys have a death wish for wanting to go against my Cabello family's members. Mabilis na sumugod si Alejandro at ang iba pa. Nag-aalala sila tungkol kay Kevin at sa iba pa sa lahat ng oras na ito, at nang makaharap ang grupong ito ng mga tao, gusto nilang patayin ang bawat huling kalabang manlalaban. Paano ito posible? Paano sila magiging napakabilis? Ang mga tao ng Cloud Sky Sect ay labis na natakot kaya namula ang kanilang mga mukha, nakita kung gaano sila kabilis kumilos. Walang alinlangan na mahirap iwasan ang mga ito sa ganoong bilis. *Man 8. Ang isang tao sa first grade ultimate god level ay hindi makakamit ng ganoong bilis. Siguradong naabot na nila ang third grade o fourth grade ultimate god level. Ang isang tao na nasa first grade ultimate god level ay ganap na nawalan ng pag-asa. Ilang segundo lang ay nasa harapan na nila si Jackie at ang iba pa, pinalibutan ang kalaban sa bawat sulok. Ang kanilang mga kalaban ay hindi makakatakas ng hindi nasaktan. Atake. Inilabas ni Jackie ang isang espada gamit ang kanyang kamay, at pagkatapos ay activate ang kanyang chi, iwinagayway niya ang kanyang espada palabas. Whoosh! Isang mahabang alon ng aura ng espada ang agad na sumugod at agad na pumatay ng higit sa 100 katao. Ang aura ng espada ay hindi kapani-pani walang malawak at may mahabang buntot na sumasakop sa buong lugar. Mahal ko. Ang pag-atake ni Jackie ay agad na pinatay ang mga taong iyon, hindi alintana kung sila ay nasa tunay na antas ng Diyos o unang baitang ultimate na antas ng Diyos. Napanganga si Kevin sa eksena. Ano na naman ang husay niya sa pakikipaglaban ngayon? Mukhang nag-improve siya ng husto pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito. Boom! 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 Muli siyang tumingin. Maging sina Nash at Kenneth, parehong nasa ibang direksyon o ang kanilang Panginoon ng pamilya, si Alejandro, lahat sila ay napakalakas at nagawang pumatay ng ilang daang tao sa loob ng ilang galaw. Sa rate na ito, hindi lamang sila mananalo, ngunit hindi sila magkakaroon ng isang mabigat na presyo para dito, masyadong. Kabanata 1767. Pangatlong baitang ultimate level. Naramdaman tuloy ni Kevin ang pagbabago-bago ng katawan ni Alejandro at sa sobrang gulat ay hindi na siya nakaimik. Nakapasok na siya sa first grade ultimate god level na may labis na kahirapan, ngunit si Alejandro at ang iba pa ay nakalusot na sa third grade ultimate god level. Kung tungkol naman sa combat power ni Jackie, parang mas malakas siya kumpara kay Alejandro at sa iba pa. Ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay malinaw na hindi maaaring makamit ng isang tao sa third grade ultimate god level. Ano ang aktwal na husay ni Jackie sa pakikipaglaban ngayon? Napaungol si Kevin. Palaging may kakayahan si Jackie na sorpresahin sila at ibagsak pa ang kanilang K-Tulusen. Nasa 4th grade ultimate god level na siya, sabi ng nakangiting Helena kay Kevin habang lumipad, pero kaya niyang pumatay ng master sa 7th grade ultimate god level. Isang malaking pagtitipon ng mga alagad ng Bloodshed Clan ang pumasok sa lugar, at kung hindi dahil kay Jackie, patay na tayong lahat ngayon. Pinatay niya ang disipulo ng Bloodshed Clan, na nasa ikapitong baitang ultimate god level na may husay sa pakikipaglaban ng 4th grade ultimate god level. Huminga ulit ng malalim si Kevin at natigilan ng ilang sandali.
Pagkatapos ay nagtanong siya, nga pala, ano ang Bloodshed Clan? Bakit hindi natin narinig ang tungkol sa kanila? Nanginginig ang sulok ng bibig ni Helena. Lumilitaw na ang unang elder at ang iba pa ay sapat na mapalad na hindi nakilala ang sinumang disipulo mula sa Bloodshed Clan pagkatapos na nasa lugar sa loob ng maraming araw. Kasabay nito, idinetalye ni Helena kay Kevin ang lahat ng nalalaman niya sa nakalipas na 2 araw nang makita niyang hindi siya makakatulong sa pakikipaglaban sa kanyang harapan. Nawala ang ekspresyon ni Kevin nang marinig ang lahat mula kay Helena. Dahil ang Bloodshed Clan ay miyembro ng Alliance Guard, natatakot ako na ang mga miyembro ng Bloodshed Clan ay darating na aatake sa kagubatan na ito. Pinag-isipan niya ito at sinabing, hindi mo ba sinabi na bumalik na si Angus at ang iba pa sa 9 Army para iulat ito? Ang mga miyembro ng 9 Army ay nasa malapit lang, at ito ang dahilan kung bakit nila tayo tulungan. Kung tutulungan nila tayo, dapat silang sumugod ng mas maaga kaysa sa mga miyembro ng Bloodshed Clan, tama ba? Dapat sila, ngunit sinabi ni Angus, Hendrik, at ng iba pa na ang kabuoang lakas ng Bloodshed Clan ay medyo mas malakas kaysa sa kanila. Ang Bloodshed Clan ay may bahagyang mas maraming miyembro sa Ultimate God level kumpara sa kanila, at maaari lamang nilang subukan ang kanilang makakaya upang hikayatin ang kanilang mataas na pamamahala. Kaya, hindi natin alam kung paano magdedesisyon ang mga miyembro ng 9 Army. Kumunat ang noo ni Helena bago nag-alok ng tipid ng ngiti. Natatakot lang ako na pipiliin nilang protektahan ang kanilang sarili. I don't think na pwede. Hindi ba sila miyembro ng Anti-Alliance Guard? Malabong pipiliin nilang protektahan ang sarili nila. Mabagal na sabi ni Kevin pagkatapos ng sandaling katahimikan. Nga pala, unang elder, nakaranas ka na ba ng anumang mga pagpapabuti sa mga tuntunin ng paglilinang ng tableta? Tanong ni Helena na medyo curious. Tila ipinagmamalaki ni Kevin ang pagtatanim ng mga tableta at sa gayon ay nakangiting tumugon, haha, magaling ako. Medyo marami na akong na-improve. May kakayahan akong magtanim ng mga premium na tabletas sa 2nd baitang, at maaari kong subukang magtanim ng mga tabletas sa elementarya sa 3rd baitang. Masasabi ng isa na mayroon akong napakagandang tagumpay. Tumingin siya kay Jackie, na lumalaban pa, bago siya nagpatuloy. Si Jackie siguro ay naging abala sa pagsasanay para itaas ang kanyang galing sa pakikipaglaban, at tiyak na wala siyang panahon para magtanim ng mga tabletas. Dapat naabutan ko na siya ngayon pa lang. Saka siya sinagot ng ngisi ni Helena. Nataranta, huminga siya ng malalim at nakasimangot na nagsalita, hindi. Siya ay dapat na nagkaroon ng isang malaking tagumpay, o ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay hindi sana tumaas ng husto. Ang lalaking ito ay tiyak na isang 3rd grade alchemist, at siya ay hindi bababa sa isang 3rd grade elementary alchemist. Nang makita kung gaano nagulat si Kevin, nakangiting idinagdag ni Helena, hindi lamang siya isang 3rd grade alchemist, ngunit siya ay kasalukuyang isang 3rd grade intermediate alchemist at nagsasaliksik kung paano linangin ang mga 3rd grade premium na tabletas. Oh my God! Paano ito posible? Ito ay masyadong hindi makatao. Wala na talaga akong pag-asa na makahabol. Hindi nakaimik si Kevin, pero napangiti siya. Haha, ang galing. Ngayon na ang taong ito ay isang 3rd grade intermediate alchemist, araw-araw ko siyang guguluhin at hihilingin sa kanya na turuan ako kung paano magtanim ng mga 3rd grade na tabletas. Kabanata 1768. Huwag kang mag-alala. Tiyak na tuturuan ka niya dahil may magandang relasyon kayo sa kanya. Ngumiti si Helena at nagpatuloy, gayunpaman, may ilang mga isyo sa ngayon. Wala kaming ideya kung kailan darating ang mga tao ng Bloodshed Clan na aatake sa lugar na ito, at maaaring wala siyang oras para turuan ka ngayon. Higit pa rito, plano niyang humanap ng ilang oras para pinuhin ang 3rd grade intermediate pill na dati niyang nilinang. Baka mapataas pa niya ang 2 hanggang 3 grado sa mga tuntunin ng kanyang galing sa pakikipaglaban sa pamamagitan ng paggawa niyan. Mahal ko, nagagawa niyang patayin ang mga nasa 7th baitang Ultimate God level, ngayong siya ay nasa 4th grade Ultimate God level. Kung makalusot siya sa isa pang 2 hanggang 3 grado, mapapatay ba niya ang mga nasa 9th na baitang Ultimate God level? Kahit na hindi niya kayang talunin ang mga nasa 1st grade soul penetrating level, halos nasa ganong yugto na siya. Muling bulalas ni Kevin nang marinig ang sinabi ni Helena. Buntong hininga. Lahat ng pag-asa natin ay kay Jackie. Magiging mas ligtas tayo kung magagawa niyang masira ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Bumantong hininga si Helena bago siya idinagdag, kahit ano paman, talagang wala tayong sapat na mga miyembro sa Ultimate God level. Higit pa riyan, kahit na higit pa sa mga nasa peak stage ang tunay na antas ng Diyos na makalusot, sila ay nasa 1st grade Ultimate God level lang.
Tungkol naman sa mga formal na disipulo ng Bloodshed Clan, sino ang nakakaalam kung gaano karaming tao ang mayroon sila sa ikalawa, pangatlo, ikalima, o kahit ika-6 na baitang Ultimate God level. Ang magagawa natin ay pahusayin ang ating lakas sa lalong madaling panahon at umaasa na matutulungan tayo ng mga miyembro ng 9 Army. Tumingin si Kevin sa malayo, sa labas ng mga hangganan ng kagubatan, at anabangan ang pagdating ng mga miyembro ng 9 Army. Boom! 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 Ang mga nakakalat na tunog ng labanan ay nawala sa sandaling iyon, at ang labanan sa lugar na ito ay natapos na. Ang lahat ay nagsimulang mangolekta ng kanilang mga trepeyo. Noon lumipad si Jackie papunta kay Kevin at sa iba, nakangiting bumati, una Elder Cabello, matagal na. Hindi masama. Nakalusot ka na sa first grade Ultimate God level. Natahimik si Kevin at sumagot ng, "You dare announce that, young man." Ngayon lang sinabi sa akin ng unang may bahay ang lahat, na isa ka ng third grade Intermediate Alchemist. Kailangan mong turuan ako kung paano magtanim ng mga table tasks kung may bakanteng oras. Huwag kang mag-alala, tuturuan kita pag may oras tayo. Napangiti si Jackie. Sa sandaling ito, nakolekta ni Nash at ng iba pa ang kanilang mga trepeyo. Tere na, Jackie. Susundin namin ang aming karaniwang panuntunan at hahanap kami ng lugar para ikaw ang pumili. Hatiin natin ang ating mga trepeyo. Lumipad si Harry na may ngiti sa labi. Bagamat hindi sila makaipon ng maraming bagay dahil mas mahina sila, kapag kasama nila si Jackie at ang iba pa ay naging ligtas sila. Bukod doon, nakakuha sila ng mga bagay na parang pinupulot nila sa sahig. Sa loob ng ilang araw na ito, nakatanggap sila ng napakaraming benepisyo. Ang gayong buhay ay talagang kasiya siya. Tapos, boom! 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 Ang mga tunog ng mga taong nag-aaway ay maririnig na nagmumula sa panlabas na singsing ng kagubatan, at ito ay nangyayari sa ilang lugar. Hindi sila nagtagal, gayunpaman, at hindi nagtagal ay tumigil ito. Ito ay masama. May sitwasyon. Maingat na pinakinggan ni Jackie ang mga ingay na nag-aaway, at nagdilim ang ekspresyon ng kanyang mukha. Agad siyang tumakbo patungo sa langit at tumingin sa malayo. Ano ang sitwasyon? Lumipad din si Nash at ang iba at tumingin sa malayong gubat. Ang tunog ng labanan doon ay medyo iba kumpara sa dati, at nagkaroon ng malaking pagbabago. Bukod doon, ang tunog ng labanan mula sa bawat lugar ay tila konektado sa isang solong linya. The Asterisk Man ito. Kung tama ang hula ko, dumating na ang mga miyembro ng Bloodshed Clan, at nagsimula na silang pumasok sa kagubatan. Kabanata 1769. Naging asero ang ekspresyon ni Jackie sa naisip. Paano ito posible? Mabilis na dumating ang mga taong iyon. Ano ang dapat nating gawin? Lahat ay tumingin kay Jackie, blatantly clueless. Pinag-isipan ni Jackie ang kanyang mga iniisip bago tumingin sa kanyang likuran at itinuro ang isa sa mga tuktok ng bundok habang nagsasalita siya, "Ito ang gagawin natin." Ang bundok doon ay medyo malayo sa lugar na ito, at kayo ay pupunta doon. Kung makasalubong mo ang sinuman sa aming mga miyembro sa daan, ipaliwanag ang lahat at patakbuhin sila. Time is of the essence, since we don't know if people of the 9 armies will rush over, but it's obvious that we're being guarded by the other party from the outside area now. Kailangan nating bumili ng mas maraming oras at hayaan ang mga may kakayahang makapasok sa first stage Ultimate God level na magtagumpay sa lalong madaling panahon. Naisip ito ni Kevin at uminom ng ilang table tasks bago ipinasa sa ilang miyembro sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos. Mayroon akong ilang second grade premium na table task dito sa akin, at ito ay sapat na upang matulungan ang lahat na makapasok sa first grade Ultimate God level. Kunin ninyo ang mga ito, at ibahagi sa inyong sarili. Nakailang pills din si Jackie gamit ang pitik ng kamay. Mayroong ilang second grade premium at 3 third grade elementary pills dito. Ama, maaari mo itong ibahagi sa iba. Ano bang sinasabi mo? Hindi ka ba aalis sa amin? Napatingin si Nash kay Jackie. Sa paraan ng pagsasalita ni Jackie ay mukhang wala siyang balak umalis sa kanila. Mananatili ako sa mga matatanda upang subukang putulin ang ilan sa kanilang mga alagad. Kikilos tayo ayon sa mga pangyayari at gumawa ng sapat na kaguluhan upang maantala ang kanilang mga aksyon. Tingnan natin kung maaantala natin sila sa pagtakbo. With this, you guys will be able to gather at that mountaintop. Bibilhan ka namin ng ilang oras upang tipunin ang lahat, mas mabuti kung ang lahat ay maaaring itaas ang kanilang husay sa pakikipaglaban ng sama-sama. Ang magagawa natin ay magantala ng ilang oras. Tumingin sa malayo si Jackie bago nagpatuloy, maswerte tayo dahil medyo malaki ang kagubatan na ito. Aabutin ng ilang araw para lumipad kayo mula rito patungo sa bundok, at mas aabutin pa kung dahan-dahan sila. Nagwawalis ng lugar para hanapin ang ating mga tao. Tandaan, huwag sumali sa mga labanan kung maaari.
Mahihirapan silang hanapin kayo kung magtatago tayo sa kagubatan habang lumilipad tayo, novel drama. Sasamahan kita. Napakadelikado ng iyong sinusubukan. Kung mamamatay tayo, sabay tayong mamamatay. Alam ni Nash na napakadelikado kung babalik si Jackie. Napaisip siya at ipinasa ang mga table task kay Titus. Tito, ikaw na ang bahala sa pamamahagi ng mga table task sa iba. Ipamimigay ko ang mga table task sa lahat ngayon dahil nananatili rin ako sa iyo. Ako ay nasa 3rd grade Ultimate God level, at makakapagbigay ako ng maraming tulong. Mapapatay ko ang ilan sa mga miyembro ng Bloodshed Clan sa 1st o 2nd grade Ultimate God level. Buong tapang na tumayo si Titus at mabilis na ipinamahagi ang mga table task sa ilang miyembro ng pamilyang White. Gusto ko ring makasama ka, honey. Kinagat ni Selena ang kanyang S***y na mapupulang labi, sa takot na baka hindi na niya makita si Jackie pagkatapos siyang iwan. Lumapit si Jackie at niyakap si Selena bago malumanay na sinabing, "Honey, you can't come with US this time since it's too dangerous." Huwag mag-alala, bagaman nagawa ko na ang aking mga plano. Hindi ako nagmamadali sa kamatayan, at antalahin ko lang ang oras nila habang pinapatakbo sila ng gansa. Huwag kalimutan na ako ay isang alchemist na maaaring magtanim ng mga 3rd grade intermediate na table task, at mayroon akong napakaraming material na dala ko. Huminto muna si Jackie bago siya nagpatuloy, ay delay natin sila ng ilang oras bago maghanap ng lugar para sanayin sa pagpapataas ng ating husay sa pakikipaglaban. Ang kailangan natin ay oras, at kapag nakakuha na tayo ng mas maraming oras para makalusot, hindi na ganoon kadaling patayin tayo noon. Sige, I'll try my best to improve my fighting prowess. Namula ang mga mata ni Selena. Alam niyang kalmado ang pagsasalita ni Jackie, ngunit hindi ganoon kadaling makatakas kapag nakilala niya ang mga tunay na amo. Oo, mahal, nasa elementarya ka na ng tunay na antas ng Diyos, at ito ay sapat na mabilis. Magsikap ka pa. Hinalikan ni Jackie si Selena sa kanyang noo sa harap ng lahat, dahilan para bahagyang mamula siya. Kabanata 1770. Nainggit si Helena at ang iba kung gaano kalapit sina Jackie at Selena bilang mag-asawa. Napaawang pa ang labi ni Helena sa sobrang inggit. Lumapit si Daniela kay Jackie at pinaalalahanan siya, dahil nagpasya kang manatili, kailangan mong maging maingat sa lahat ng oras. Huwag ka lang sumugod at lumaban kung mataas ang husay sa pakikipaglaban ng mga kalaban mo, naiintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala. Tatandaan ko iyon. Walang pakialam nang umiti si Jackie bago niyakap si Daniela dahilan para mamula ito, medyo napahiya. Kitang-kita kung gaano siya naguguluhan. Haha, ang ganda. Nagtawanan si Kevin at ang iba sa nakita. Si Alejandro naman ay napalingon sa kabila. Ang pagyakap ni Jackie kay Daniela sa harap ng lahat ay nagpahiwatig ng kanyang anunsyo ng kanilang kakaibang relasyon. Alam din niyang nagpapanggap lang na mag-asawa sina Helena at Jackie. Siya, sa katunayan, ay nakikipag-date sa kanyang bunsong anak na babae. Medyo nasiyahan siya kay Jackie. Si Helena naman ay medyo nahiya. Kung tutuusin, alam ng lahat ang tungkol sa kanya at kay Jackie nang magpanggap itong kasintahan, at maraming dalaga mula sa pamilya Cabello ang naiinggit sa kanya. Sige, mangyaring mag-ingat. Hihintayin ka namin sa tuktok ng bundok. Si Daniela ay masaya sa loob habang ang init ay lumundag sa loob ng kanyang matamis na parang pulot. Hinaway-kaway ni Alejandro ang kanyang kamay at sinabi sa grupo ng mga tao, "You guys should go. Go!" Iyong mga nasa 3rd grade Ultimate God level ay dapat manatili habang ang iba ay aalis kasama si Helena. Hindi nakayanan ni Helena, Daniela, Selena, at ang iba pa na humiwalay sa kanila, nababalisa kung gaano ito kadelikado kapag pumunta sila sa kinaroroonan ng kalaban. Gayunpaman, kailangan nilang lumipad sa kung saan itinuro ni Jackie, sa ilalim ng proteksyon ng kagubatan na may pagsasaalang-alang sa higit na kabutihan. 6 na lang ang natitira pagkaalis ng lahat, sina Jackie at Titus, na nasa ika-4 na baitang Ultimate God level, at sina Kenneth, Nash, at ang iba pa na nasa 3rd grade Ultimate God level. Lumingon si Jackie sa natitirang 5 at sinabing, ang mga tao dito ay may pinakamataas na husay sa pakikipaglaban, ngunit ang iyong mga kaharian ay hindi pa masyadong matatag. Kailangan ninyo ng hindi bababa sa 2 araw bago mo masubukang makalusot. Stable na ang husay ko sa pakikipaglaban dahil sa martial art technique. Plano kong lihim na atakihin ang mga miyembro ng Bloodshed Clan sa araw at patayin ang pinakamarami sa kanila hanggat maaari. Kung tutuusin, wala silang ideya na may mga taong tulad natin, na may bahagyang mas mataas na husay sa pakikipaglaban, sa mga taong ito rito. Tumango si Nash. Kung ganoon ang kaso, dapat ma-rescue natin ang malaking bilang ng mga tao. Tanungin lamang ang mga taong nasadjep natin na huwag lumakad patungo sa labas ng kagubatan o lumaban lamang. Dapat silang pumunta kaagad sa lugar na binanggit natin. Tumango si Jackie.
Kailangan lang nating magpuwis para sa isa pang 2 hanggang 3 araw. Magtatanim ako ng mga table tas sa gabi, at pagkatapos na maging matatag ang iyong kaharian, dapat kayong makahanap ng pagkakataong makalusot sa lalong madaling panahon. Maghahanda ako ng pangatlong baitang intermediate na tableta para sa bawat isa sa inyo, at hindi dapat maging isyo para sa inyo ang paglampas sa 2 pang yugto. Dapat ay makalusot ka sa 5th o 6th stage ultimate god level. Kasama ang aking lakas sa pakikipaglaban, dapat tayong magkaroon ng higit na lakas para harapin sila. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.